Hello, and welcome to the very first episode of True to Life Nutrition, ang podcast na tutulong sa'yo para mas maging mindful sa pagkain. This is your True to Life dietitian Donna, isang rice eater din na tulad ninyo. Alam kong mahirap bawasan ang kanin dahil parte na ito ng ating nakasanayan, pero sa episode na ito, pag-uusapan natin kung paano ma-enjoy ang kanin habang control pa rin ang portions natin. Ready na ba kayo? Tara, let's begin! Sa ating mga Pinoy, hindi natin may kakailan na ang kanin ang bida sa bawat handaan. Pero alam nyo ba na ang sobrang pagkain ng kanin ay pwedeng magdulot ng iba't ibang health problems, gaya ng diabetes, obesity, at heart disease. Kaya naman mahalagang matutunan natin ang tamang portioning. Pero wait lang, hindi ibig sabihin ito ay magpapagutom tayo o tatanggalin natin ang rice sa diet natin, ha? This is about food choices and how much we are going to eat. Gaano nga ba karami ang sobra? Paano natin masasabing tama na? Alam nyo ba na ang 1 cup of rice ay nasa 200 calories na kung nagbabawas tayo ng timbang, mas okay na ang kalahati o isang tasang kanin lang bawat meal. Simple lang ang paraan ng pagsukat nito. Gumamit ng measuring cup gaya ng mga ginagamit natin during baking o tansyahin natin gamit ang ating kamao or yung fist natin. Mas maliit na kamao, mas konti ang rice. Huwag na rin gawing bundok ang kanin sa plato, okay? Pero oops, teka lang ulit. Ito ay isang general rule lamang, ha. Mas mabuti pa rin na lumapit tayo sa isang dietitian para personalized ang meal plan na susundan ninyo. Kung may balak din kayong mag-calorie deficit, mas alam din yan ng mga dietitian. Pero pwede rin natin pag-usapan yan dito sa TTLN, maybe in a different episode. So question, paano natin mababawasan ang kanin pero yung mabubusog pa rin tayo? May 5 tips ako dito. Tip number 1. Kainin ng dahan-dahan at namnamin ang ulam. Huwag masanay na para tayong kumakain o may gera tayong papasukin. Remember, it takes 20 minutes para ma-recognize ng isip natin na, uy, busog ka na, tama na. So the faster you eat, the more na mo yung pumapasok sa katawan natin. Wala pa yung 20-minute mark pero busog na tayo. So that means, mas maraming calorie intake compared when we eat slower. Tip number 2. Subukan ang brown rice or red rice. Kasi mas mataas ang fiber ng mga to yung mga colored rice varieties natin. So aside from nakakabusog, ang fiber din ay nakakatulong para makontrol yung blood sugar natin at yung cholesterol levels natin. Also, nakakatulong rin ito sa ating digestive health. So think about regular bowel movement. Tip number 3. Palaging dagdagan ng gulay yung ulam para mas mabusog tayo. So instead of meat, mas magandang fiber-rich vegetables yung magpapabusog sa atin. Kung magluluto tayo ng sinigang, mas maganda kapag mas marami yung gulay compared sa karne. So lower in calories na nga, mas mababa din yung cholesterol niya. Pero syempre, kailangan din nating i-consider ang method of cooking. Always choose steaming or boiling over stir-fried or yung mga nagamitan ng masyadong maraming mantika or butter. Tip number 4. Iwasan ang pagkain habang nanonood ng TV o naka-gadget. Guilty tayo dyan, diba? One reason is hindi natin namamalayan kung gaano nakarami yung nakain natin. Usually, every start of the film, wala pang 10 minutes, ubos na yung snacks natin. Gaya sa movie house, diba? Ubos na yung popcorn na binili natin. Nasa introduction pa lang tayo ng mga actors. So as much as you can, stay away from your phone or TV kapag kumakain tayo. And then lastly, tip number 5, pwedeng paminsan-minsan palitan ang kanin ng kamote o ng saba. So isa sa mga practical substitutes sa Philippines ay yung mga root crops natin. Kamote, patatas, for example, even yung mais, oats, at saka iba pang starchy at saka high fiber foods, yun ang palagi natin i-consider kapag nagsasubstitute tayo ng rice.
For breads, pwede din naman, pero wag palagi. Okay? So, yung mga substitutes, mga alternatives ng mga ito, binibigay namin yan during counseling session. Okay, so ito na ang RT natin, real talk. Gustong-gusto natin mga Pilipino ang unli. Diba? Isa na dito yung Somji, yung beef pares with unli sabaw, with unli rice. Don't get me wrong. Pero pwede pa rin tayo maging mindful ha. Sa halip na kumuha ng pangalawa o pangatlong serving ng kanin, ganyan, focus na lang tayo sa ulam at gulay. Sa mga handaan, always check your portions, no? Kumuha ng big konti lamang bawat putahe. At kapag kumakain tayo sa karinderya, sa mga restaurants, pwede namang mag-request ng kalahating rice lang. Okay? And lastly, kapag kakain tayo sa mga buffet or only restaurants, huwag na namang pumunta kinabukasan. So kapag pumunta na tayo ngayon, the next time that we're going to eat will be 2 weeks from now or next month na. Okay? Let your stomach rest naman, di ba? So, ano ang natutunan natin ngayon? Una, importante ang portion control para sa ating kalusugan. Hindi lang sa rice, kundi pati sa sweets, karne, sa mga sweetened beverages natin, at iba pa. Pag-uusapan natin yan sa mga susunod na episodes. Pangalawa, marami tayong pwedeng gawin para bawasan ang kanin nang hindi tayo masyadong nagre-restrict. Pwede pa din kumain ng rice. Relax lang tayo. Huwag nating tanggalin ang rice sa ating diet, especially kapag lumaki tayong rice lover or rice eaters. Kasi in the end, para nyo nang pinaparusahan ng mga sarili nyo. Kaya kalma lang. Hindi rice ang kalaban natin dito. Okay? Thank you for tuning in to True to Life Nutrition. I hope today's episode gave you simple, practical tips you can start using in your everyday life. Remember, making small changes can lead to big improvements in your health, and I'm here to guide you every step of the way. If you enjoyed this episode, don't forget to follow, share, and leave a review. You can also connect with me on my social media platforms, either True to Life Nutrition or True to Life Dietitian, for more tips or to share your thoughts. Maraming salamat, and until next time, let's make healthier choices, one balanced meal at a time. Ingat po tayo!